Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang gawain ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, at ang Diyos mismo. Pangalawa. Mula sa simula hanggang ngayon, tanging tao lamang ang may kakayahang makipag-usap sa Diyos. Iyon ay, sa lahat ng mga nabubuhay at mga nilalang ng Diyos, walang iba pa maliban sa tao ang nagawang makipag-usap sa Diyos. Ang tao ay may mga tainga na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makarinig at mga mata para siya ay makakita. Mayroon siyang wika, sariling mga ideya at malayang kalooban. Nagmamay-ari siya ng lahat ng kailangan upang marinig ang Diyos na nangungusap at maintindihan ang kalooban ng Diyos at tanggapin ang tagubilin ng Diyos, kung kaya't ipinaalam ng Diyos ang lahat ng kanyang mga hangarin sa tao sa kagustuhan niyang gawin ang tao na isang makakasama na kaisa niya sa pag-iisip at makakasama niya sa kanyang paglalakad. Mula pa nang nagsimula siyang mamahala, hinihintay na ng Diyos na ibigay ng tao ang kanyang puso sa kanya, na hayaan ang Diyos na gawin itong dalisay at ihanda ito upang ito ay maging kasiyasiya sa Diyos at mahalin ng Diyos, upang sambahin niya ang Diyos at layuan ang kasamaan. Ang Diyos ay lubos na umasa at nag-abang sa kahihinatnang ito. Mayroon bang mga ganitong tao sa mga tala ng Biblia? Ibig sabihin, mayroon bang tao sa Biblia na kayang ibigay ang kanilang puso sa Diyos? Mayroon bang maaaring pamarisan sa kapanahunang ito? Ngayon, ituloy natin ang pagbabasa sa mga nakatala sa Biblia at tingnan kung ang ginawa ng taong ito ni Job ay may anumang kinalaman sa paksang pagbibigay ng iyong puso sa Diyos na pinag-uusapan natin ngayon. Tingnan natin kung si Job ay kasiyasiya sa Diyos at minahal ng Diyos. Ano ang inyong palagay kay Job? Sa pagbanggit sa orihinal na kasulatan, may mga nagsasabi na si Job ay natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Isang paunang pagsusuri kay Job na nakasulat sa Biblia. Kung gagamitin ninyo ang inyong sariling mga salita, paano ninyo ilalarawan si Job? May mga nagsasabi na si Job ay isang mabuti at makatwirang tao. May nagsasabi na mayroon siyang tunay na pananampalataya sa Diyos. May nagsasabi na si Job ay matuwid at makatao. Nakita ninyo ang pananampalataya ni Job, na ang ibig sabihin, binibigyan ninyo ng halaga sa inyong mga puso at kinaiinggitan ang pananampalataya ni Job. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mayroon si Job na ikinalugod sa kanya ng Diyos. At pagkatapos, basahin natin ang mga kasulatan sa ibaba. Si Job. 1. Ang mga pagsusuri ng Diyos kay Job at ang nasa Biblia. Job, unang kabanata, talata 1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Job,
Unang Kabanata, Talata 5. At nangyari nang makaraan ang mga araw ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, "Marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso." Ganito ang patuloy na ginawa ni Job. Job, Unang Kabanata, Talata 8. At sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan?" Ano ang mahalagang punto na nakikita ninyo sa mga talatang ito? Ang tatlong maiikling talatang ito ng kasulatan ay may kaugnayan lahat kay Job. Kahit maiikli, malinaw na sinasaad nito kung anong uri siya ng tao. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga ito ng araw-araw na pag-uugali at asal ni Job, sinasabi nito sa lahat na sa halip na walang batayan, ang pagsusuri ng Diyos kay Job ay may matibay na basehan. Sinasabi nito sa atin na maging ito man ay pagsusuri ng tao kay Job o pagsusuri sa kanya ng Diyos, ang mga ito ay parehong resulta ng mga gawa ni Job sa harap ng Diyos at ng tao. Una, basahin natin ang unang sipi. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Ito ang unang pagsusuri kay Job sa Biblia, at ang pangungusap na ito ay ang pagsusuri ng may akda kay Job. Natural lamang na ito rin ay kumakatawan sa pagsusuri ng tao kay Job, kung saan ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Susunod, basahin natin ang pagsusuri ng Diyos kay Job. Walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Sa dalawang ito, ang isa ay galing sa tao at ang isa ay nagmula sa Diyos. Ang mga ito ay dalawang pagsusuri na pareho ang nilalaman. Makikita natin na ang pag-uugali at asal ni Job ay alam ng tao at pinuri rin ng Diyos. Sa madaling salita, ang asal ni Job sa harap ng tao at ang kanyang asal sa harap ng Diyos ay pareho. Inilatag niya ang kanyang pag-uugali at motibasyon sa harap ng Diyos sa lahat ng oras upang ang mga ito ay masuri ng Diyos at siya ay isang tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Dahil dito, sa mga mata ng Diyos, sa lahat ng tao sa lupa, si Job lang ang perpekto at matuwid at isang tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Partikular na mga pagpapamalas ni Job ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Susunod, tingnan natin ang partikular na mga pagpapamalas ni Job ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Bilang karagdagan sa mga sipi na nauna at sumunod dito, basahin din natin ang Job, Unang Kabanata, Talata 5.
na isa sa mga halimbawa ng pagpapamalas ni Job ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Ito ay may kinalaman sa kung paano siya natakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang pinakaprominente, hindi lang niya ginawa ang mga dapat niyang gawin para sa sarili niyang takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan, kundi regular ding nagsasakripisyo ng mga sinusunog na handog sa harap ng Diyos sa ngalan ng kanyang mga anak na lalaki. Ikinakatakot niya na sila ay madalas na nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso habang nagdiriwang. At paano ipinamalas ni Job ang takot na ito? Ang orihinal na teksto ay nagbibigay ng mga sumusunod na salaysay. At nangyari nang makaraan ang mga araw ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Ipinapakita sa atin ng asal ni Job na ang kanyang takot sa Diyos ay hindi na ipapamalas sa kanyang panlabas na pag-uugali, kundi ay nagmula sa loob ng kanyang puso at ang kanyang takot sa Diyos ay makikita sa bawat aspeto ng kanyang araw-araw na pamumuhay sa lahat ng pagkakataon dahil hindi lamang siya lumayo sa kasamaan kundi madalas din siyang mag-alay ng mga sinunog na handog sa ngalan ng kanyang mga anak na lalaki. Sa madaling salita, hindi lamang malalim ang takot ni Job na magkasala laban sa Diyos at tumalikod sa Diyos sa kanyang sariling puso, kundi inaalala rin niya na baka ang kanyang mga anak na lalaki ay magkasala laban sa Diyos at talikuran siya sa kanilang mga puso. Makikita natin dito na ang katotohanan ng takot ni Job sa Diyos ay nagtatagumpay laban sa masusing pagsisiyasat at hindi pag-aalinlanganan ng sinumang tao. Ginawa ba niya ito ng paminsan-minsan o ng madalas? Ang huling pangungusap ng teksto ay ganito ang patuloy na ginawa ni Job. Ang mga salitang ito ay nangangahulugan na hindi pinupuntahan at binibisita ni Job ang kanyang mga anak ng paminsan-minsan o kung nais niya lamang at hindi rin siya nagtatapat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa halip, regular niyang ipinapadala ang kanyang mga anak upang pabanalin at nagsasakripisyo siya ng mga sinusunog na handog para sa kanila. Ang salitang patuloy dito ay hindi nangangahulugan na ginawa niya ang mga ito ng 1 o 2 araw o sa loob ng ilang sandali. Sinasabi nito na ang pagpapamalas ni Job ng takot sa Diyos ay hindi pansamantala lamang at hindi humihinto sa antas ng kaalaman o sa mga binibigkas na salita. Sa halip, ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ang gumabay sa kanyang puso. Ito ang nagdikta ng kanyang asal at sa kanyang puso, ito ang ugat ng pananatili ng kanyang pag-iral. Ipinapakita ng patuloy niyang paggawa nito na sa kanyang puso, madalas niyang ikinatakot na siya mismo ay magkakasala laban sa Diyos at ikinatakot din niya na ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay magkakasala laban sa Diyos. Kinakatawan nito kung gaano kabigat ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan
na dala niya sa loob ng kanyang puso. Patuloy niya itong ginawa dahil sa kanyang puso natatakot at nangangamba siya. Nangangamba na may ginawa siyang masama at nagkasala laban sa Diyos at na siya ay lumihis mula sa daan ng Diyos kung kaya't hindi niya nagawang magbigay ng kaluguran sa Diyos. At kasabay nito, nag-alala rin siya para sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Nangamba siya na nagkasala sila sa Diyos. Ganito ang karaniwang pag-uugali ni Job sa araw-araw. Ang karaniwang pag-uugali na ito mismo ang nagpapatunay na ang takot ni Job sa Diyos at ang paglayo sa kasamaan ay hindi salita lamang na talagang isinabuhay ni Job ang realidad na ito. Ganito ang patuloy na ginawa ni Job. Ang mga salitang ito ang nagsasabi sa atin ng araw-araw na mga gawa ni Job sa harap ng Diyos. Sa patuloy niyang paggawa ng ganoon, naabot ba ng kanyang ugali at ng kanyang puso ang Diyos? Sa madaling salita, madalas bang nalugod ang Diyos sa kanyang puso at sa kanyang ugali? Kung gayon, sa anong kalagayan at sa anong konteksto ito patuloy na ginawa ni Job? May mga nagsasabi na ganito kumilos si Job dahil madalas magpakita sa kanya ang Diyos. May ilang nagsasabi na patuloy niya itong ginawa dahil may kagustuhan siyang lumayo sa kasamaan at may ilang nagsasabi na marahil inisip niya na hindi naging madali ang pagkamit niya ng kanyang kayamanan at alam niya na ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanya at dahil dito lubha siyang natatakot na mawala ang kanyang ari-arian bilang bunga ng pagkakasala laban sa Diyos. May mga totoo ba sa mga pahayag na ito? Malinaw na wala. Dahil sa mga mata ng Diyos, ang lubos na itinangi at pinahalagahan ng Diyos kay Job ay hindi lamang ang patuloy niyang paggawa ng ganoon, higit pa roon ay ang kanyang pag-uugali sa harapan ng Diyos, ng tao at ni Satanas nang ipasa siya kay Satanas upang tuksohin. Ibinibigay ng mga bahagi sa ibaba ang pinakakapanipaniwalang katibayan, ang katibayan na nagpapakita sa atin ng katotohanan ng pagsusuri ng Diyos kay Job. Pagkatapos, basahin natin ang susunod na mga talata mula sa kasulatan. 2. Tinukso ni Satanas si Job sa unang pagkakataon. Ninakaw ang kanyang mga alagang hayop at sumapit ang kalamidad sa kanyang mga anak. A. Ang mga salitang binigkas ng Diyos. Job, unang kabanata, talata 8. At sinabi ni Jehovah kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan? Job, unang kabanata, talata 12. At sinabi ni Jehovah kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ni Jehovah. B. Sagot ni Satanas. Job, unang kabanata, talata 9 hanggang 11. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas kay Jehovah at nagsabi,
Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at susumpain kanya ng mukhaan. Pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na tuksuhin si Job upang gawing perpekto ang pananampalataya ni Job. Ang Job, unang kabanata, talata 8, ay ang unang tala na makikita natin sa Biblia tungkol sa isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos na si Jehovah at ni Satanas. At ano ang sinabi ng Diyos? Ang orihinal na teksto ay naglalaman ng sumusunod na salaysay. At sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan?" Ito ay pagsusuri ng Diyos kay Job sa harap ni Satanas. Sinabi ng Diyos na siya ay isang lalaking perpekto at matuwid na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Bago pa man ang mga salitang ito sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, pinagpasyahan na ng Diyos na gagamitin niya si Satanas upang tuksuhin si Job, na ipapasa niya si Job kay Satanas. Sa isang banda, patutunayan nito na ang pagmamasid at pagsusuri ng Diyos kay Job ay tumpak at walang pagkakamali at magdudulot ng kahihiyan kay Satanas sa pamamagitan ng patotoo ni Job. Sa kabilang banda, gagawin nitong perpekto ang pananampalataya at takot ni Job sa Diyos. Dahil dito, nang si Satanas ay naparoon sa harap ng Diyos, hindi nagpaligoy-ligoy ang Diyos. Diretso niyang sinabi at tinanong kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan?" Nasa tanong ng Diyos ang sumusunod na kahulugan. Alam ng Diyos na nililibot ni Satanas ang lahat ng lugar at madalas niyang nasusubaybayan si Job na lingkod ng Diyos. Madalas na nitong tinukso at sinalakay si Job sa paghahanap nito ng paraan upang wasakin si Job at mapatunayan na ang pananampalataya ni Job sa Diyos at ang kanyang takot sa Diyos ay hindi matatag. Agad-agad ding naghanap si Satanas ng mga pagkakataon para ganap na masira si Job upang itakwil ni Job ang Diyos at upang agawin si Job mula sa mga kamay ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay tumingin sa loob ng puso ni Job at nakita niya na siya ay perpekto at matuwid at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ginamit ng Diyos ang isang tanong upang sabihin kay Satanas na si Job ay isang perpekto at matuwid na tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, na hindi kailanman tatalikuran ni Job ang Diyos at susunod kay Satanas. Nang marinig ang pagsusuri ng Diyos kay Job, nagalit si Satanas dahil sa kahihiyan at lalo itong napuot at lalong nainip na agawin si Job dahil hindi kailanman naniwala si Satanas na may isang taong maaaring maging perpekto at matuwid o kaya ay
makakaya niyang magkaroon ng takot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Kasabay nito, si Satanas ay napuot din sa pagkaperpekto at pagkamatuwid ng tao at nagalit sa mga tao na nakakayanang magkaroon ng takot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Kaya naman nasusulat sa Job, unang kabanata, talata 9 hanggang 11 na nang magkagayoy sumagot si Satanas kay Jehovah at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at susumpain kanya ng mukhaan." Kilalang kilala ng Diyos ang malisyosong kalikasan ni Satanas at alam na niyang matagal ng balak ni Satanas na sirain si Job, kung kaya't ninais ng Diyos sa pamamagitan ng pagsabing muli kay Satanas na si Job ay perpekto at matuwid at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, upang mailagay sa kanyang lugar si Satanas, maipakita ang tunay nitong mukha at lusubin at tuksuhin si Job. Sa madaling salita, sinadya ng Diyos na idiin na perpekto at matuwid si Job at na may takot siya sa Diyos at umiiwas sa kasamaan, at sa pamamagitan nito ay hinayaan niyang lusubin ni Satanas si Job dahil sa pagkamuhi at galit ni Satanas sa pagiging perpekto at matuwid ni Job, isang taong may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Bunga nito, magdadala ng kahihiyan ang Diyos kay Satanas dahil sa katunayan na si Job ay perpekto at matuwid na tao, isang tao na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan, at si Satanas ay maiiwang lubos na napahiya at talunan. Pagkatapos nito, si Satanas ay hindi na muling mag-aalinlangan o gagawa ng mga paratang kay Job tungkol sa kanyang pagkaperpekto, pagkamatuwid, pagkakaroon ng takot sa Diyos o paglayo sa kasamaan. Sa ganitong paraan, ang pagsubok ng Diyos at panunukso ni Satanas ay halos hindi na maiiwasan. Ang nag-iisang nakatiis sa pagsubok ng Diyos at panunukso ni Satanas ay si Job. Pagkatapos ng usapang ito, si Satanas ay nabigyan ng pahintulot na tuksuhin si Job. Kaya nagsimula ang unang mga pag-atake ni Satanas. Ang pinatamaan ng mga pag-atake na ito ay ang mga ari-arian ni Job, sapagkat ginawa ni Satanas ang mga sumusunod na paratang laban kay Job. Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Bunga nito, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kunin ang lahat ng ari-arian ni Job, na siyang tunay na layunin kung bakit nakipag-usap ang Diyos kay Satanas. Gayunman, gumawa ang Diyos ng isang utos kay Satanas. Lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Ito ang kondisyong ginawa ng Diyos matapos niyang payagan si Satanas na tuksuhin si Job at ilagay si Job sa kamay ni Satanas, at ito ang hangganan na itinakda niya para kay Satanas. Inutusan niya si Satanas
na huwag saktan si Job. Dahil kinilala ng Diyos na si Job ay perpekto at matuwid at mayroon siyang pananampalataya na ang pagkaperpekto at pagkamatuwid ni Job sa kanyang harapan ay walang pag-aalinlangan at kakayanin ang pagsubok, kung kaya't pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin ni Satanas si Job, ngunit nagpataw siya ng hangganan kay Satanas. Si Satanas ay pinahintulutan na kunin ang lahat ng ari-arian ni Job, ngunit hindi nito maaaring saktan si Job. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hindi lubusang ibinigay ng Diyos si Job kay Satanas noong panahong iyon. Maaaring tuksuhin ni Satanas si Job sa anumang paraan na nais nito, ngunit hindi nito maaaring saktan si Job mismo, kahit man lamang isang buhok sa kanyang ulo, dahil ang lahat tungkol sa tao ay pinamamahalaan ng Diyos, at ang pagkabuhay o pagkamatay man ng tao ay pinagpapasyahan ng Diyos. Si Satanas ay walang ganitong karapatan. Matapos sabihin ng Diyos ang mga salitang ito kay Satanas, si Satanas ay hindi na makapaghintay na magsimula. Ginamit nito ang lahat ng paraan upang tuksuhin si Job, at hindi nagtagal nawalan si Job ng gabundok na dami ng tupa at baka at ang lahat ng ari-arian na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa ganito dumating ang mga pagsubok ng Diyos sa kanya. Kahit sinasabi sa atin ng Biblia ang mga pinagmulan ng panunukso kay Job, si Job ba mismo na sumailalim sa mga tuksong ito ay may kamalayan kung ano ang nangyayari? Si Job ay isa lamang mortal na tao. Natural lamang na wala siyang alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Gayunman, ang kanyang takot sa Diyos at ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatuwid ang nakatulong sa kanya upang maunawaan na ang mga pagsubok ng Diyos ay dumating sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang naganap sa espiritual na mundo o kung ano ang mga layunin ng Diyos sa likod ng mga pagsubok na ito. Ngunit alam niya na kahit ano paman ang mangyari sa kanya, dapat niyang patutuhanan ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatuwid at dapat siyang sumunod sa daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Malinaw na nakita ng Diyos ang saloobin at reaksyon ni Job sa mga bagay na ito. At ano ang nakita ng Diyos? Nakita niya ang puso ni Job na may takot sa Diyos dahil magmula pa sa simula hanggang sa pagdaan ni Job sa pagsubok, nanatiling bukas ang puso ni Job sa Diyos, nakalatag ito sa harap ng Diyos at hindi itinakwil ni Job ang kanyang pagkaperpekto o pagkamatuwid at hindi rin siya tumanggi o tumalikod sa daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Walang ibang mas kasiyasiya pa sa Diyos kaysa rito. Susunod, titingnan natin kung ano ang mga tukso na pinagdaanan ni Job at kung paano niya hinarap ang mga pagsubok na ito. Basahin natin mula sa mga kasulatan. C. Ang reaksyon ni Job. Job, unang kabanata, talata 20 hanggang 21. Nang magkagayoy bumangon si Job at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya,
Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehova. Nanggaling sa kanyang takot sa Diyos ang kusang pagbabalik ni Job ng lahat ng kanyang pag-aari. Matapos sabihin ng Diyos kay Satanas na lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay, umalis si Satanas, at matapos noon ay sumailalim na si Job sa biglaan at mababangis na pag-atake. Una, ninakaw ang kanyang mga baka at mga asno, at pinatay ang ilan sa mga tagapaglingkod niya. Sumunod, sinunog ang ilan sa kanyang mga tupa at mga tagapaglingkod. Matapos noon, kinuha ang mga kamelyo niya at pinatay pa ang mga tagapaglingkod niya. Sa huli, namatay ang mga anak niyang lalaki at babae. Ang sunod-sunod na pag-atake na ito ay ang paghihirap na dinanas ni Job sa unang tukso. Ayon sa iniutos ng Diyos, ang mga ari-arian at mga anak lamang ni Job ang pinintirya ni Satanas sa panahon ng mga pag-atake at hindi niya sinaktan si Job. Gayunman, mula sa pagiging isang mayamang tao na nagmamay-ari ng malaking kayamanan, si Job ay biglang naging isang tao na wala kahit na anong ari-arian. Walang sino man ang may kakayahang matagalan ang mga kagilagilalas na biglaang pag-atake na ito o tumugon sa mga ito ng maayos, ngunit si Job ay nagpakita ng kanyang pambihirang kakayahan. Nagbibigay ang kasulatan ng sumusunod na salaysay. Nang magkagayoy, bumangon si Job at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ito ang unang reaksyon ni Job pagkatapos niyang marinig na nawala sa kanya ang kanyang mga anak at lahat ng kanyang ari-arian. Higit sa lahat, hindi siya mukhang nagulat o natakot at lalong hindi siya nagpahayag ng galit o puot. Nakikita mo sa gayon na nakilala na niya sa kanyang puso na ang mga sakunang ito ay hindi isang aksidente o gawa ng kamay ng tao at lalong hindi dala ng paghihiganti o kaparusahan. Sa halip, dumating sa kanya ang mga pagsubok ni Jehova. Si Jehova ang nagnais na kunin ang kanyang ari-arian at mga anak. Napakamahinahon at malinaw ng pag-iisip ni Job noon. Ang kanyang perpekto at matuwid na pagkatao ang tumulong sa kanya upang makagawa ng mga makatwiran at likas na tumpak na mga paghatol at pagpapasya tungkol sa mga sakunang dumating sa kanya, at dahil dito nagawa niyang kumilos ng may pambihirang kahinahunan. Nang magkagayoy, bumangon si Job at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ang pinunit ang kanyang balabal ay nangangahulugan na wala siyang suot at walang pagmamay-ari. Ang inahitan ang kanyang ulo ay nangangahulugang bumalik siya sa Diyos bilang isang bagong silang na sanggol. Ang nagpatira pa sa lupa at sumamba ay nangangahulugang dumating siya sa mundo ng hubad at wala pa ring pag-aari sa ngayon. Ibinalik siya sa Diyos na tila isang bagong silang na sanggol. Ang saloobin ni Job sa lahat ng sinapit niya ay hindi maaaring makamit
ng anumang nilalang ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya kay Jehovah ay hindi kapani-paniwala. Ganito ang kanyang takot sa Diyos, pagiging masunurin sa Diyos, at hindi lamang siya nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa Kanya, ngunit pati na rin sa pagkuha mula sa Kanya. Higit pa rito, nagawa niyang ibalik sa Diyos ang lahat ng Kanyang pag-aari, kasama na ang Kanyang buhay. Ang takot at pagiging masunurin ni Job sa Diyos ay isang halimbawa sa sangkatauhan at ang kanyang pagkaperpekto at ang pagkamatuwid ay ang rurok ng pagkatao na dapat taglayin ng tao. Kahit hindi niya nakita ang Diyos, natanto niya na tunay na umiiral ang Diyos, at dahil sa pagkatantong ito ay nagkaroon siya ng takot sa Diyos, at dahil sa takot niya sa Diyos, nagawa niyang sundin ang Diyos. Binigyan niya ang Diyos ng kalayaan na kunin ang lahat ng kanyang pag-aari, subalit hindi siya nagreklamo at nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos at sinabi sa Kanya, sa oras na ito na kahit nakunin ng Diyos ang kanyang laman, masaya niyang hahayaan na gawin ito ng Diyos nang walang reklamo. Ang kanyang buong asal ay dahil sa kanyang perpekto at matuwid na pagkatao. Ibig sabihin nito, bunga ng kanyang kawalang sala, katapatan at kabaitan, si Job ay naging matatag sa kanyang natanto at karanasan na tungkol sa pag-iral ng Diyos, at mula sa saligang ito, inatasan niya ang kanyang sarili at gumawa ng pamantayan sa kanyang pag-iisip, pag-uugali, asal at mga prinsipyo sa pagkilos sa harap ng Diyos na naaayon sa patnubay ng Diyos sa kanya at sa mga gawa ng Diyos na nakita niya sa lahat ng bagay. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga karanasan ay nagdulot sa kanya ng tunay at totoong takot sa Diyos at nagawa niyang layuan ang kasamaan. Ito ang pinagmulan ng integridad na mahigpit na pinanghawakan ni Job. Si Job ay may isang matapat, walang sala at mabait na pagkatao, at siya ay mayroong tunay na karanasan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos, at paglayo sa kasamaan, pati na rin ang kaalaman na si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Dahil sa mga bagay na ito lamang niya nagawang tumayo ng matatag sa kanyang patotoo, sa gitna ng mapaminsalang pag-atake ni Satanas, at dahil sa mga ito lamang niya nagawang hindi biguin ang Diyos at magbigay ng kasiyasiyang sagot sa Diyos nang dumating ang kanyang mga pagsubok. Kahit na ang asal ni Job sa unang tukso ay lubos na tapat, ang mga sumunod na henerasyon ay hindi nagkaroon ng katiyakan na may kakayahan din silang magkamit ng ganitong katapatan kahit pa matapos ang kanilang habambuhay na mga pagsisikap at hindi rin nangangahulugan na taglay nila ang asal ni Job na inilarawan sa itaas. Ngayon, nakikita mo ang tapat na asal ni Job, at kung ihahambing ito sa mga sigaw at determinasyon ng lubos na pagiging masunurin at katapatang hanggang sa kamatayan na ipinapakita sa Diyos ng mga taong nagsasabing naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos, kayo ba ay nakakaramdam
o hindi nakakaramdam ng lubos na kahihiyan? Kung babasahin mo sa mga kasulatan ang lahat ng pinagdusahan ni Job at ng kanyang pamilya, ano ang iyong reaksyon? Napapatuon ba rito ang isip mo na hindi mo na mapapansin ang mga nangyayari sa paligid? Nagulat ka ba? Masasabi bang ang mga pagsubok na dumating kay Job ay kahindik-hindik? Sa madaling salita, kakilakilabot na basahin ang mga pagsubok ni Job na inilarawan sa mga kasulatan. Ano pa kaya ang sa tunay na buhay? Tulad ng nakikita mo, ang naranasan ni Job ay hindi isang pagsasanay, ngunit isang tunay na labanan na nagtatampok ng tunay na mga baril at mga bala. Ngunit kaninong kamay ang naglagay sa kanya sa mga pagsubok na ito? Ang mga ito ay tunay ngang isinagawa ni Satanas. Personal na isinagawa ang mga ito ni Satanas. Sa kabila nito, ang mga ito ay pinahintulutan ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos kay Satanas kung sa anong mga paraan niya dapat tuksuhin si Job? Hindi niya ito sinabi. Nagbigay lang ang Diyos ng isang kondisyon na dapat sundin ni Satanas at pagkatapos nito ay dumating na ang panunukso kay Job. Nang dumating ang tukso kay Job, binigyan nito ang mga tao ng kabatiran tungkol sa kasamaan at kapangitan ni Satanas sa mga masasamang hangarin at pagkamuhi nito sa tao at sa pagkapuot nito sa Diyos. Makikita natin dito na hindi maaaring ilarawan ng mga salita kung gaano kalupit ang tuksong ito. Masasabing ang malisyosong kalikasan na ginamit ni Satanas upang pagmalupitan ang tao at ang pangit nitong mukha ay ganap na naibunyag noong mga sandaling ito. Ginamit ni Satanas ang pagkakataong ito, ang pagkakataong ibinigay ng pahintulot ng Diyos upang isailalim si Job sa nag-iinit at walang awang pagmamalupit. Ang paraan at antas ng kalupitan ay parehong hindi mailarawan at ganap na hindi mapagtitiisan ng mga tao ngayon. Sa halip na sabihing tinukso ni Satanas si Job at naging matatag siya sa kanyang pagpapatotoo sa panahon ng tuksong ito, mas mabuting sabihin na sa mga pagsubok na itinakda para sa kanya ng Diyos, si Job ay nakipagpaligsahan kay Satanas upang ingatan ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatuwid at ipagtanggol ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Sa paligsahang ito, nawala kay Job ang gabundok na mga tupa at baka, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at nawala sa kanya ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Gayunman, hindi niya tinalikuran ang kanyang pagkaperpekto, pagkamatuwid o takot sa Diyos. Sa madaling salita, sa paligsahang ito laban kay Satanas, mas ginusto pa ni Job na mawala ang kanyang ari-arian at mga anak sa halip na mawala ang kanyang pagkaperpekto, pagkamatuwid at takot sa Diyos. Pinili niyang manatili sa ugat ng kahulugan ng pagiging tao. Ang kasulatan ay nagbibigay ng isang maikling salaysay ng buong pamamaraan kung paano nawala kay Job ang kanyang mga ari-arian at nakatala rin dito ang asal at saloobin ni Job. Ang mga makahulugan at malinaw na mga salaysay na ito ay nagbibigay ng pakiramdam
na halos mahinahon si Job sa pagharap sa tuksong ito, ngunit kung ang tunay na nangyari ay mangyayari uli, idagdag pa ang katunayan ng malisyosong kalikasan ni Satanas, ang mga bagay ay hindi magiging kasing simple o kasindali ng inilarawan sa mga pangungusap na ito. Ang realidad ay higit na mas malupit. Ganoon ang antas ng pagkasira at puot na ginamit ni Satanas sa pagtrato sa sangkatauhan at sa lahat ng sinasang-ayunan ng Diyos. Kung hindi sinabi ng Diyos kay Satanas na huwag saktan si Job, walang duda na papatayin siya ni Satanas nang walang pag-aatubili. Hindi nais ni Satanas na may sino mang sumamba sa Diyos at hindi rin nito nais na magpatuloy sa pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ang mga taong makatarungan sa mga mata ng Diyos at ang mga perpekto at matuwid. Upang ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan, nangangahulugan na dapat nilang layuan at talikuran si Satanas. At dahil dito, sinamantala ni Satanas ang pahintulot ng Diyos upang ibuhos ang lahat ng puot at galit nito kay Job nang walang awa. Ngayon ay nakikita mo kung gaano kalaki ang paghihirap na pinagdusahan ni Job mula sa isip hanggang sa laman, mula sa labas hanggang sa loob. Sa ngayon, hindi natin nakikita kung paano ito noong panahong iyon at mula sa mga salaysay ng Biblia, ang nakikita lamang natin ay isang maikling sulyap sa mga damdamin ni Job nang sumailalim siya sa mga paghihirap noong panahong iyon. Ang hindi natitinag na integridad ni Job ay nagdadala ng kahihiyan kay Satanas at nagiging sanhi ng pagtakas nito ng may pagkasiddak. At ano ang ginawa ng Diyos noong sumasailalim si Job sa pagpapahirap na ito? Ang Diyos ay nagmasid at nanood at naghintay ng magiging kalalabasan nito. Habang nagmamasid at nanonood ang Diyos, ano ang nadama niya? Tiyak na nakadama siya ng pighati. Ngunit bilang resulta ng kanyang pighati, pinagsisihan kaya niya ang kanyang pagpapahintulot kay Satanas na tuksohin si Job? Ang sagot ay hindi. Hindi niya ito pinagsisihan. Sapagkat matatag ang kanyang paniniwala na perpekto at matuwid si Job, na siya ay may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Binigyan lang ng Diyos si Satanas ng pagkakataon na patunayan ang pagiging matuwid ni Job sa harap ng Diyos at ibunyag ang sarili nitong kasamaan at kasuklam-suklam na kalagayan. Bukod dito, pagkakataon ito upang patunayan ni Job ang kanyang pagiging matuwid at takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan sa harap ng mga tao sa mundo, kay Satanas at maging sa mga taong sumusunod sa Diyos. Pinatunayan ba ng kinalabasan sa huli na ang pagsusuri ng Diyos kay Job ay tama at walang pagkakamali? Talaga bang nangibabaw si Job kay Satanas? Dito ay mababasa natin ang mga huwarang salita na sinabi ni Job, mga salitang patunay na napagtagumpayan niya si Satanas. Sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon."
Ganito ang saloobin ng pagiging masunurin ni Job sa Diyos. Kasunod nito, sinabi niya, "Si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah." Ang mga salitang ito na sinabi ni Job ay patunay na pinagmamasdan ng Diyos ang kailaliman ng puso ng tao, na nakikita niya ang nasa isip ng tao at pinatutunayan ng mga ito na ang kanyang pagsang-ayon kay Job ay walang pagkakamali, na ang taong ito na inaprubahan ng Diyos ay matuwid. Si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Ang mga salitang ito ay patotoo ni Job sa Diyos. Ang mga pangkaraniwang salitang ito ang nagpasuko kay Satanas, nagdala rito ng kahihiyan at naging dahilan ng pagtakas nito ng may pagkasindak, at higit pa rito, nagkadena kay Satanas at nag-iwan dito ng walang mga kaparaanan. Gayon din, ang mga salitang ito ang nagparamdam kay Satanas ng pagiging kamangha-mangha at kapangyarihan ng mga gawa ng Diyos na si Jehovah, at nagpahintulot dito na makita ang pambihirang pagkabighani ng isang tao na ang puso ay pinamamahalaan ng daan ng Diyos. Bukod pa rito, pinatunayan ng mga ito kay Satanas ang pambihirang sigla na ipinakita ng isang maliit at hamak na tao, bunga ng kanyang pagsunod sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Dahil dito, natalo si Satanas sa unang paligsahan. Sa kabila ng kanyang pagkatuto mula rito, walang balak si Satanas na pakawalan si Job, at wala ring anumang pagbabago sa malisyosong kalikasan nito. Sinikap ni Satanas na patuloy na lusubin si Job at minsan pang tumayo sa harap ng Diyos.